Binaha ang ilang bahagi ng Bicol Region at Mindanao. Easterlies ang nagpaulan sa Mindanao habang shear line naman sa Bicol Region. Ating saksihan. Dahan-dahang tumatawid sa bangka kalsada ang mga motorista sa bahaging ito ng Sorsogon. Mataas ng tubig, malakas pa ang agos. Sinuspindi roon ang pasok sa preschool hanggang secondary level matapos magtaas ang pag-asa ng heavy rainfall advisory. May mga napilitan ding lumusong sa baha sa Albay dahil sa walang patid na ulan. Makakadaan pa naman ang mga motorista pero kailangang magdoble ingat. Pansamantala ng mga sinarado sa mga motorista ang Mangit Highway sa Balatan, Camarines Sur dahil sa pagguho. Nakaranas din ng malakas na ulan sa Mindanao. Sa Davao Occidental, lumabot sa 300 ang lumikas na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa mga evacuation center. Malakas din ang ulan ang naranasan sa Tawi-Tawi kung saan may mga natumbang puno at nasirang mga classroom. Natanggal din ang mga bubong. Pinagtulungan ng mga otoridad na mapaayos at magamit ang mga classroom. Nakapagtala naman ng mababang temperatura ang ilang bahagi ng Luzon ngayong araw. Umabot sa 13.4 degrees Celsius sa Baguio City, 14 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet. Maraming lugar din sa bansa na sa ilalim ng gale warning. Ibig sabihin magiging maalon at delikadong maglayag ang maliliit na sasakyang pandagat. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Iniharap ng NBI at AFP ang 5 Chinese national na inaakusahan ng pang-eespiya. Pero giit ng sinasabing leader ng grupo, negosyante siya. Saksi, si Ian Cruz. January 17 ang maaresto ng mga otoridad sa Makati City si Deng Yuanqing at 2 Pinoy dahil umano sa pang-eespiya. Pero hindi pa pala natapos doon ang lahat. January 24, nang masakote naman ng mga otoridad ang 2 Chino na galing Palawan sa NAIA Terminal 3. Sa mga videong ito, nagpapalipad ng drone ang mga suspect sa Ulugan Bay sa Palawan kung saan nakahimpil at lumalabas patungong West Philippine Sea ang ilang barko ng Philippine Navy. Ayon sa isang saksi, nito lamang January 20 hanggang 23, namataan niya ang mga Chino sa kanilang lugar. Napapansin ko lang po sa kanila, hinahilihan na lang po may mga kanilang kilos. Ginapicture lang po nila sir, yung barko lang po ng Navy po. January 25, magkasunod na naaresto ang 2 pang Chino sa Binondo at Intramuros sa Maynila. Sa isang condo unit sa Maynila, makikita ang naka-install na military grade na CCTV. Kaya raw nitong i-monitor ang galaw ng mga barko ng Philippine Coast Guard at Navy palabas at papasok ng Manila Bay. At sa follow-up operation sa Dumaguete City, isa pang Chino na sinasabing namumunong field commander umano sa pag-espiya ang naaresto. Sa Dumaguete na ito nakatira dahil may asawa siyang Pilipina. Ipinakita pa ng NBI ang CCTV camera ng mga suspect pati na ang solar panel na nagbibigay ng power dito. Sabi ng NBI, magkakasabwat sa paniniktik ang 5 bagong nahuli at si Deng. Meron tayong mga testigo na kapag execute na sila ng affidavit that this group ay iisa. Sila lagi ay mag-meeting doon sa Palawan. Ayon sa Bureau of Immigration, matagal na rin pabalik-balik ang grupo sa Pilipinas. They have embedded themselves doon sa ating society. That's one thing that we have noticed na pare-parehas sa kanila. Some of them have been working here with a working visa. Meron sa kanila na mga may asawa na Pilipina and have been here. The earliest record that we have sa kanila was 2002. Miyembro pa nga raw ng organisasyon ang ilan sa kanila, kaya nakakasalamuha rin ng mga Chino pati ang ilang opisyal ng bansa. Part ito ng kanilang method, they employ deception and exploitation. Sabi ko nga kanina, they would disguise themselves as harmless or members of a legitimate organization, and then they would establish contact with individuals who have access to valuable information. Naniniwala ang NBI at Armed Forces of the Philippines na tip of the iceberg pa lamang ang mga nahuli nilang Chino na hininalang nag-espiya dito sa Pilipinas. Marami pa ho tayong pwedeng mahuli na mga ganitong activities. And we are in the process of also building up the intelligence against this. Hindi nagsalita ang ibang suspect ng tanungin namin, pero giit ng sinasabing leader nila. Spy ka daw. Ako, negosyante ako, not still. Galing sa Barabon to Manila. So ako punta dyan.
Spy ka daw? Nag-iispiya ka nga ba? Ano kami pa, negosyo. Not still. Totoo. Panawagan naman ng Filipino-Chinese civic leader na si Teresita Angsi sa NBI at AFP na magkaroon ng patas na investigasyon. Himayin muna ang storya bago tukuyin espiya ang mga naaresto. Ang hiling lang namin, impartial investigation. Parang himayin mo muna yung istorya bago ka mag-conclude na espiya yung mga yan. No? Kasi just from getting equipments inside his car, parang bakit nag-conclude ka na ganon? Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Inilabas ng social weather stations ang resulta ng kanilang survey kaugnay sa senatorial elections na kinomisyon ng isang grupo. Ating saksihan. Sa survey ng social weather stations para sa voter preferences for senators na sponsored ng advisory at research consultancy group na Stratbase, kasama sa tinawag na 12 possible winners, sina Congressman Erwin Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senators Lito Lapid at Bongo, dating Senador Panfilo Lacson, broadcaster na si Ben Tulfo, Senadora Pia Cayetano, dating Senador Manny Pacquiao, Makati City Mayor Abby Binay, sina Senador Bato de la Rosa at Ramon Bong Revilla, TV host na si Willie Revillame at dating Senador Kiko Pangilinan. Pati si Senadora Amy Marcos dahil sa margin of error. Ang survey may error margin na plus-minus 2.31% at ginawa noong January 17 hanggang 20 sa face-to-face interview ng 1,800 registered voters sa buong bansa. Ayon sa SWS, ang listahan na ginamit para sa survey base sa inisyal na ballot face template na inilabas ng Commission on Elections. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Nanindigan ng Philippine National Police na tuloy ang Oplan Katok o pagbabahay-bahay sa mga individual na expired na ang rehistro ng baril. Yan ay kahit inaapela ng COMELEC na suspindihin muna ito ngayong election period. Saksi, si June Veneracion. Oplan Katok ang tawag dito. Sa ilalim ng matagal ng operation plan, binibisita ng mga pulis ang mga gun owner na expired ang rehistro para pakiusapan na magpa-renew. Nakatali po yung baril mo, sir. Wala ka friend. Pati po, sir, aware po namin kung na-process niyo po yung ELTA po na-process niyo po. Ay, hindi pa po. Ang mga kinakatok ay mga nasa listahan ng PNP Firearms and Explosives Unit ng mga individual na expired ang gun registration. Pwede, sir, pa-receive nyo lang po ako dito, sir. Nung ganda pa nga yun eh. At least nare-remind ka nila eh. Okay ko yan. Mas gusto ko pa ngayon, nakakapagtanong pa ako sa kanila. Wala takot? Bakit po? May tiwala naman ako sa kanila eh. Sa pagsasagawa ng Oplan Katok, dalawa yung mahigpit na bilin sa mga pulis na magsasagawa nito. Unang-una, bawal silang pumasok sa loob ng bahay. At pangalawa, ang Oplan Katok ay pwede lang gawin mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pero ngayong election period, umaapila ang COMELEC sa PNP bilang deputized agency nito na suspindihin muna ang Oplan Katok dahil baka magamit daw itong panakot. Ito po'y para maiwasan ng kahit na anong issue ng natatakot ang mga botante o nagagamit itong Oplan Katok para sa advantage ng ilang politiko, ilang kandidato, ilang incumbents. If there's a need, we will be forced to even set aside the judgment of a deputized agency. Nanindigan ng PNP na hindi ititigil ang Oplan Katok pero handa raw silang makipagdialogo sa COMELEC. Mahigit 600,000 na notices pa raw ang kailangang isilbi sa mga nagmamayari ng mga baril na paso ang rehistro. Of course po, diretso po yung ating trabaho po yan. It's not prohibited by the election kasi trabaho po talaga ng pulis po namin talagang to locate mga firearms and to account all our firearms. Sa Martes ng susunod na linggo, nakatakda ang pulong ng mga opisyal ng PNP at COMELEC para maresolba ang gusot kaugnay ng Oplan Katok.
open po tayo sa dialogue with the COMELEC to again explain to them kung ano ba yung nature and even extent and limitation nitong Oplan Katok po. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi. Walang pagsidla ng tuwa ng mahigit 70 persons deprived of liberty na malaya na simula po ngayong araw. At ang isa sa kanila, isinamang pauwi ang kanyang alagang pusa. Ating saksihan. Hindi ito ang kulungan nasa isip mo. Tulungan natin sila. Sa MMFF Best Picture na Green Bones na gawa ng GMA Pictures at GMA Public Affairs, maraming naantig sa kwento ng pusang si Kuting, ang alaga ng isa sa mga kasamang PDL ng bidang si Dennis Trillo. Tila kamag-anak na ang turing ng karakter ni Ronnie Lazaro kay Kuting. Hindi naiiba sa pagturing ng isang PDL na nakilala namin sa kanyang alagang pusa. Malaya na siya ngayong araw kaya isasama niya sa labas ang kanyang alaga. Bigay po sa akin ito ng kakosa ko. Natutulog po ako, tumabi sa akin para nagpaparamdam po kaya inuwi ko na rin po. Kahit papano, may kasama raw siya. Kahit hindi na nasundo ng kanyang pamilya. Masaya po ako sir, makasama ko na po yung pamilya ko. Ang isa pang inmate, hindi napigil ang emosyon. Pasensya na po kayo dahil sa... Natutuwa lang po ako. Masaya po ako. Kahit naman hindi ko po ginawa, talagang patawarin na lang po natin sila. Dahil naman hindi lahat ng tao pong mga taong na nakukulong lahat may kasalanan. Ang mga lalaya ay may... Isa lang ang babaeng nakasama sa mga pinalaya ngayong araw. God is so good kasi I'm only the rose among the thorns. Kasama ng pasasalamat sa mga tumulong at nagproseso ng kanyang paglaya, ang panawagan para sa mga naging kasamahan. Alam ko po, kinukumikilos po ang documents para sa kalayaan namin. Maraming salamat po. At sana po para mas madami pong sasayang pamilya. Lahat po ng mga nasa infirmary, mga bedridden, pakitutukan niyo po yung mga kaso po nila. Ang pamilya ng isa pang inmate, may plano na raw para sa kanya. Yung mga anak ko, yun po na may bibigay na rin po silang sa akin na para kaagad maging trabaho ko, kabuhayan po. Mula nang pumasok ang taon, mahigit 500 PDL na ang pinalaya, kabilang ang mga nasa newly libet person sa Muntinlupa. May pabaon sa kanilang mga hygiene kit na naglalaman din ng cash para sa mga unang gastusin katulad ng pamasahe. Panawagan ng mga opisyal ng Bucor sa publiko na way bigyan ng pagkakataon ang mga nagkamali na makapagbagong buhay. Ang kanilang pagnanais na maging mabuting mamamayan ay isang hakbang tungo sa mas maayos at mas mapayapang komunidad. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.